May gusto po ba kayong pag-usapan? May kinalaman po ba ito sa trabaho ni Annabel o may hihingin po ba kayong kapalit tungkol sa... This is about her, Iha. Sagot ni Doña Alejandra bago inilabas ang kwentas. Gusto kong malaman kung saan niyo nakuha ang kwentas na to. Galing po kay Annabel ang kwentas na yan. Nasa bulsa niya na yon bago pa namin siya nakita sa dalampasigan noon. Ano pong ibig niyo sabihin, Ma? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Annabel? Marahang lumingon ang dalagang si Annabel sa pinanggagalingan ng boses na tumawag sa kanya. At nang makita niya na ang kaibigan na tumatakbo palapit sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na iwanan ng trabaho. Oh, anong ginagawa mo rito, Casey? Nakangiti niyang tanong bago niya naalalang may pasok pa nga pala ito ngayon. May pasok ka? Wala ka bang pasok ngayon? Iyan ba talagang itatanong mo sa akin sa halip na kamustahin mo ako? Natatawa nitong biro sa kaibigan bago ito lumapit sa kanya. Hindi ka na raw papasok sa kolehiyo. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Pwede ka pang humabol. Hindi pa naman tapos ang enrollment. Sumabay ka na kay Trisha para maging magkaklase tayong dalawa if ever. Hindi mo na ako papasok ngayong taon, Casey. Sagot niya sa kaibigan. Bumakas naman ang kalungkutan sa mga mukha nila nang dahil sa naging desisyon niya. Walang tutulong kay mama eh. Kailangan ko munang magtrabaho sa ngayon. Lalo na't wala na rin si Papa. Sayang naman ang taon, Annabel. Sagot sa kanya nito na malungkot niyang ginitian. Pwede mo namang pagsabayin yung dalawang yan kung gugustuhin mo. Magtrabaho ka sa gabi. Pagkatapos ay pumasok ka sa klase tuwing umaga. Akong nanghihinayang sa iyo eh. Ang talino mo pa man din. Sayang ka. Hindi naman masasayang, Casey. Sagot niya na ikinangiwi lang nito. Baka sa susunod na taon na lang o kaya kapag nakaipon na lang ako ng para sa tuition ko. Gustuhin ko mang pumasok ngayon. Hindi ko rin naman magagawa. Wala nang ibang inaasahan si Mama. Kami na lang din ang magtutulungan ngayon lalo na't wala na rin si Papa. Bumuntong hininga siya at muling umayos sa pagkakatayo. Baka sa susunod na taon na lang talaga. Sabi mo yan ha? Paninigurado ni Casey na natatawa niyang tinanguan. Sige na pala, mauuna na ako. Paalam niya pa. Lumaki sa isang mahirap na pamilya si Annabel. Tindera ng gulay sa palengke ang nanay niya, habang ang tatay niya naman ay isang mangingisda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalunod sa dagat ang tatay niya noong nakaraang taon, kaya naman wala na silang ibang aasahan ngayon kung hindi ang sarili na lang nila. Siya ang panganay sa magkakapatid. Kakagraduate niya lang ng senior high noong nakaraan at may balak sanang magkolehiyo. Ngunit dahil sa nangyaring aksidente, hindi na niya pinilit pang tumuloy sa kolehiyo, lalo na't hindi sila kayang pagsabay-sabayin na pag-aralin ng nanay niya. Kulang kung tutuusin ang kinikita ng nanay niya sa pagtitinda ng gulay, kaya naman hindi na rin pinilit pa ni Annabel ang mag-aral sa kolehiyo. Sigurado ka ba anak sa desisyon mo? Tanong ng nanay niya nang makasama nila ito sa hapunan. Nang dahil nga siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, kailangan niya ng tulungan sa kabuhayan ng nanay niya. Mahirap para sa kanya ang obligasyong iniwan ng tatay niya. Wala rin naman siyang magagawa kung hindi ang tulungan ng nanay niya. Para sa kanya, mas mabuti nang siya ang tumigil sa pag-aaral kesa sa mga kapatid niyang nasa elementarya pa. Tapos na rin naman siya ng high school at tanging tuition na lang sa kolehiyo ang poproblemahin niya. Iyon ay kung may balak siyang magtuloy sa pag-aaral. Opo, Ma, sagot niya. Kahapon lang may nag-offer sa kanya ng trabaho. Wala pa siyang experience sa kahit na anong trabaho, maliban sa pagbebenta ng kakanin sa umaga sa palengke. Maliban sa pagtitinda ng kakanin ay wala na siyang ibang alam na gawin. Mabuti na lamang at nagtungo sa bahay nila kahapon ng tiyahin niya at may inoffer na trabaho sa kanya. Wala siyang ideya sa trabaho ng isang kasambahay,
Pero dahil na rin sa kagustuhang makatulong sa mga gastusin, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang tanggapin ito. Mahirap ang trabaho ng isang kasambahay anak. At isa pa, saad nito bago siya lumingon sa anak nang may awa sa mga mata niya. Malalayo ka sa amin, anak. May limitasyon na ang oras mo kung sakali mang tanggapin mong trabahong iyon. Nag-aalala lang ako baka kawawain ka rin ng mga makakasama mo. Ma, walang mang-aapi sa akin ron. Bukod sa magiging amo ko, okay? At isa pa po, iyon naman talagang magiging trabaho ko ron. Wala naman pong madaling trabaho sa mundo. Aniya, bago siyang umiti ng malungkot sa ina, na ngayon ay punong-puno ng pag-aalala ang muka. Nasa diskarte na po ng tao yan ay kung anong diskarte ang gagawin niya sa trabaho. May paminsan-minsan pang hinahadlangan siya ng nanay niya sa mga desisyong gagawin niya. Pero hindi kalaunan ay wala na rin itong nagawa nang makapagdesisyon na siya. Pasado 6:00 na ng umaga nang ihatid siya ng nanay niya sa bus terminal. Napagkasunduan kasi nila ng tiyahin niya na siya nang maghahatid sa dalaga patungo sa bahay na pagsisilbihan niya. Huwag mong kalilimutang tumawag sa akin, okay? Bilin pa ng nanay niya bago siya nito hinaplos sa mukha na ikinangiti niya. Mamimiss kita, Annabel. Mamimiss rin po kita, Mama. Sagot niya. Pero wag po kayong mag-alala. Kapag po nabigyan ako ng bakasyon sa mga susunod na buwan, hindi ako magdadalawang isip na uwian kayo ng mga kapatid ko. Pangako mo yan, okay? Itong si Cecil, akala mo mag-a-abroad ang anak. Sabat ng tiyahin niya na ikinatawa nilang tatlo. Huwag ka mag-alala, kapag nabigyan ng day off yung anak mo, ako na mismo maghahatid sa kanya sa bayan natin, okay? Palibhasa kasi wala kang anak kaya ganyan ka kung makapagsalita. Hoy, foul yun ah! Singhal ng tiyahin niya na ikinatawa na lang nila. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na rin ang dalawa na tumulak na nga. Hindi roon nagtatrabaho ang tiyahin niya. Sadyang kilala lang ng kaibigan nito ang may-ari ng bahay at naikwento nga ng tiyahin nito rito na eksakto namang naghahanap ng trabaho ang pamangkin niya kaya siya kaagad na natanggap sa trabahong yon. Huwag kang gagawa ng kalokohan dito, Annabel, ha? At na hindi tayo mapahiya. Bili nito na marahan niyang tinanguan. Mag-iingat ka rito, okay? Kapag may kailangan ka, pwede mo naman akong tawagan sa numero ko. Huwag po kayo mag-alala, tita. Tatawagan ko po kayo. Saad nito na tinanguan na lang ng tiyahin niya. Nang sinamahan na nga siya ng isa sa mga kasambahay na naroon na pumasok sa loob, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang iwanan ng tiyahin niya roon upang makapanik na nga silang dalawa sa loob. Maraming kasambahay ang bahay na yon. Lahat halos ng mga empleyado roon ay may kanya-kanyang area ng trabaho. May ilang nakatoka sa paglilinis sa bakuran. May ilang nagtatrabaho sa hardin. Meron sa kusina. Meron sa poolside at marami pang iba. Hindi niya nga mabilang ang mga kasambahay na naroroon. Sa katunayan nga ay nahihiwagaan pa rin siya sa kung bakit kailangan pa nila ng kasambahay, gayong marami naman palang nagtatrabaho sa mansyon na yon. Ako nga pala si Amelita at ako maghahatid sa iyo sa guest room kung nasan si Doña Alejandra. Pakilala ng babaeng natitiyak niyang kasing edad niya lang. Kung hindi ako nagkakamali, 23 anyos ka pa lang? Ah, oo. Sagot niya bago nahihiyang umiti sa dalaga. Pareho tayo, Annabel. Sagot nito sa kanya bago umiti ng marahan. Bakit ka nga pala huminto sa pag-aaral mo? Kailangan ko kasing tumulong sa nanay ko. Ako na lang din kasing inaasahan niyang tutulong sa kanya. Sagot niya na marahan itong tinanguan. At isa pa, wala pa akong naiipong pera para sa pagpasok ko sa kolehiyo. May 3 pa akong kapatid na pumapasok sa elementarya. Hindi naman kami kayang pag-aralin ng nanay ko ng sabay-sabay kaya huminto ako. Ganun ba? Saad niya naman na marahan niyang tinanguan. Lumingon siya sa kabuuan ng bahay at halos sumanga siya sa mga mamahaling vase na nakita niya roon. Hindi pa rin pangkaraniwan ang mga muebles sa loob ng bahay na naroon, kaya naman natitiyak niyang malaki ang halaga ng mga ito kung sakali mang ibebenta. Dito na ako lumaki sa bahay na to at marami na rin akong nalalaman kay Doña Alejandra. May bahid na pagmamalaki nitong sambit na marahan niyang tinanguan bago sila nagdesisyong umakyat sa hagdan patungo sa guest room.
Hindi pa naman ganong katanda si Doña Alejandra, pero dahil nga sa kondisyong meron siya ngayon, kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya kahit na ayaw na niya. Hindi mo naman siya kailangang alagaan na parang bata. Kumbaga, kailangan niya lang ng gabay dahil, alam mo na, hindi na siya nakakakita. Hindi na nakakakita? Tumango sa kanya si Amelita bago umuwi. May 2 taon nang nakakaraan simula nang mabulag siya. Hindi na rin naman siya sumailalim sa operasyon dahil ayaw niya. Bukod pa ron, wala ring donor kaya naging mahirap para sa amin ang alagaan siya. Pero huwag kang mag-alala dahil mabait naman si Doña Alejandra kung sakali mang makuha mo ng kiliti niya. Mabait siya dati. Pero nga dahil sa naging kondisyon niya, minsan nagbabagong mood niya. Pero overall okay naman si Doña Alejandra. Ako na nagsasabi sa'yo, Annabel. Gawin mo lahat ng inuutos niya sa'yo at magiging okay rin ang pananatili mo rito. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumango kay Amelita habang paulit-ulit siyang nakikinig sa mga paliwanag nito tungkol sa magiging amo niya. Ni minsan, kailanman ay hindi pumasok sa isip niya na mag-aalaga siya ng matanda. Si Amelita na rin mismo ang nagsabi na hindi na alagain si Doña Alejandra. Pero nang dahil sa naging tono ng pananalita niya rito at sa mga naging kwento niya, mukhang alam niya na rin kung anong magiging trabaho niya sa bahay na to. Pwede mo naman kaming tawagin kung may kailangan ka, Annabel. Huwag kang mag-alala dahil mabait naman kami. Mababait naman lahat ng magiging kasama mo rito. Isa pa, nandito naman ako. Dagdag niya pa bago sila nagdesisyong kumatok sa pinto ng guest room at pumasok roon. Magandang umaga, Doña Alejandra. Narito na po si Annabel. Siya po ang nabanggit ko sa inyo kanina na pupunta ngayon para sa trabaho. Salamat, Iha. Saad nito. Walang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang yumuko bilang paggalang sa matanda na ngayon ay nakaupo sa wheelchair na kinauupuan niya. Alam niyang hindi siya nito nakikita pero ginawa niya pa rin ang bagay na yon. Bumaling si Amelita sa kanya bago ito nagpaalam sa dalawa na mauuna na ngang lumabas. Nang makalabas si Amelita ay doon lang nagdesisyon ng matandang babae na ngayon ay bumaling sa direksyon niya. Nakasuot ito ng itim na salamin. May tungkod sa gilid niya at nakasuot din siya ng scarf sa leeg niya. Medyo kulay puti na rin ang buhok nito ngunit hindi naman halata sa mukha nito na may katandaan na nga ito. Magandang umaga po. Hindi naman siguro makati ang kamay mo ano? Saad nito na ikinatikom ng bibig niya. Ang ayaw ko sa lahat ay yung makati ang kamay, Iha. Nako, hindi po. Hindi po ako tinuruan ng nanay ko na magnakaw ng bagay na hindi ko naman po pagmamay-ari. Sagot niya sa matanda, bago matamis ng ngumiti rito kahit na hindi naman siya nakikita ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, Doña Alejandra. Makakaasa po kayo sa akin. That's good. Sagot nito sa kanya. Pwede ka na mag-umpisa ngayon. Sa katunayan ay wala pang nababanggit sa Amelita sa kanya kaya naman nung una ay medyo natuliro pa siya sa kung ano nga bang gagawin niya roon sa guest room kasama ang istriktong matanda na yon. Mukha namang napansin ni Doña Alejandra na hindi siya kumilos sa pwesto niya, kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang malalim na bumuntong hininga bago nagdesisyong bigyan ng utos ang dalaga na marahan naman itong ginawa. Wala pang karanasan sa pagiging katulong si Annabel, pero hindi naman ito naging dahilan upang huminto at sumuko siya sa trabahong inaatang sa kanya ni Doña Alejandra. Bandang huli ay wala nang nagawa si Doña Alejandra kung hindi ang pagsabihin nito. Wala kang ibang gagawin dito sa mansyon kundi ang pagsilbihan ako. Sagot nito na marahan niyang tinanguan at hindi na muling kumibo. Hindi ka maglilinis sa tangtanging gagawin mo lang ay samahan ako sa lahat ng lakad at gagawin ko. Maraming nagkalat na alahas sa mansyon. Dahil nga sa pinalaking mabuti ng kanyang mga magulang, ni minsan ay hindi man lang sumagi sa isip niya ang dumampot ng alahas roon. O hindi naman kaya ay ang magnakaw ng mga gamit na naroroon. Alam niyang mamahalin ng mga alahas na pagmamay-ari ng matanda. Mabuti na lamang at ni minsan ay hindi pumasok sa isip niyang pagnakawan ito. Kamusta siya, Iha? Tanong ni Doña Alejandra sa kasambahay na pinagkakatiwalaan niya. Kamusta ang bagong katulong? Overall okay naman po siya, Doña Alejandra. Sagot ni Amelita sa kanya na ikinangiwi niya. 1 linggo pala nakalilipas pero kadikit niya na halos lahat ng kasambahay rito sa bahay.
Nakuha ko na rin ang opinyon nila Axel kanina. At ang sabi nga po nila ay mabait naman talaga si Annabel. Medyo tahimik lang daw pero okay naman. Walang ibang nagawa si Doña Alejandra kung hindi ang makinig sa lahat ng report sa kanya ni Amelita. Sa katunayan nga ay marami nang pumasok na kasambahay sa mansyong yon at lahat halos ng mga katulong na hinahire nila ay may masamang balak sa kanya. Kung hindi sila nito pinagnanakawan ay may ginagawa namang mali sa kanila. Minsan nga ay nauwi sa gulo ang lahat. Mabuti na lang talaga at naroon si Amelita upang gawing balanse ang lahat ng mga balak nila. Pasado po ba, Doña Alejandra? Tanong ni Amelita, dahilan upang bumaling ng tingin ng matanda sa tasa ng tsaa na nasa gilid niya. Sa amin po, pasado na. Hindi pa. Sagot nito na ikinatikom ng bibig ng dalagang nasa gilid niya. Hindi ko pa nakikita ang tunay niyang kulay. Sa mga nagdaang araw ay nagpatuloy lang ang balak nilang dalawa. Naging mabait naman si Annabel sa mga katulong na naroroon at talaga nga namang nakasundo niya ang lahat dahil marunong rin siyang makisama. Isa iyon sa mga ugaling hinahanap ni Doña Alejandra sa mga katulong na tinatanggap niya sa mansyon. Kaya naman ang makitang ugaling iyon kay Annabel ay tila ba mas lalo lamang gumaan ang pakiramdam niya sa dalaga. Ay! Tili ni Annabel nang sinadyang tabigin ni Doña Alejandra ang vase na nasa gilid niya. Pasimpleng lumingon si Doña Alejandra sa direksyon na kasalungat ng direksyon kung saan nabasag ang vase. Halos umangat naman ang labi niya nang mabilis siyang hinawakan ng dalaga sa kamay na animong tinitingnan at sinusuri pa nito kung nasugat nga bang matanda sa nangyari. Anong nangyari, Iha? Nabasag po ang vase na nasa gilid. Sagot nito habang pinagmamasdan at sinuri ang palad ng matandang babae. May masakit po ba sa kamay ninyo? May sumugat po bang bubog sa palad nyo? Sa binti nyo po, may sumugat po ba? Ayos lang ako, Iha. Sagot niya bago binawi ang kamay sa dalaga na pasikreto nitong ikinangiwi. Anong nangyari sa vase? Sino nakabasag? Ako po. Pagsisinungaling ni Annabel na pasimpleng ikinangiwi ng matandang babae. Ibawas na lang po ninyo sa sweldo ko. Anong nangyari, Annabel? May narinig akong nabasag sa direksyon yung dalawa ni Doña Alejandra. Takbo agad ni Amelita sa direksyon nila at halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang vase na nabasag sa sahig kanina. Anong nangyari, Annabel? Bakit nabasag yan? Kasalanan ko. Aniya sa kaibigan na animong pinagtatakpan pa ang ginawa ni Doña Alejandra. Ako nang bahala rito. Ako na lang ang magbabayad. Tingin ko, ibawas niyo na lang sa sweldo ko ngayong buwan. Loko! Natatawang sambit ni Amelita na animong hindi makapaniwala sa sinabi ni Annabel. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng vase na yan, Annabel? Kalahating milyon ang presyo niyan. Kaya imposible yung sinasabi mo. Ha? Gulat na tanong ni Annabel. Alam niyang mababaon siya sa utang kung sakali mang sabihin niya ang totoo. Sa kabilang banda, ayaw niya namang mapahamak si Doña Alejandra, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang manahimik na lamang. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang ganong pangyayari sa mansyon. Nagpatuloy lang si Annabel sa pagbabantay sa matanda, habang si Doña Alejandra naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang pagtuloy siyang pagmasdan sa malayo. Sa tuwing nasaan si Doña Alejandra, naroon lang din sa malapit si Annabel, at patuloy lang na nakamasid sa matanda. Pansin naman ni Doña Alejandra mula sa gilid ng mata niya na nagtatago sa itim na salamin ang mga kilos ni Annabel mula sa malayo. Aminin niya man o sa hindi, tila ba may nararamdaman siyang kakaiba sa dalaga sa tuwing makakasama niya ito sa isang lugar. Tila ba may luksos siyang nararamdaman sa dalaga? Hindi niya alam. Hindi niya maintindihan kung ano nga bang nararamdaman niya. Naaawa nga ba siya rito? Iha! Tawag ni Doña Alejandra sa kanya isang gabi. Kausap niya ang nanay niya ng mga sandaling iyon. Ngunit nang marinig niya ang tawag ng Doña sa kanya, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tuluyan ng putulin ang tawag sa nanay niya. Tatawag na lang po ako bukas ng umaga, ma. Aniya sa kabilang linya bago siya nagdesisyong pumasok sa loob upang tugunan ang tawag ng Doña sa kanya.
Nakita niya si Doña Alejandra na ngayon ay animong bababa ng hagdan nang wala man lang alalay sa gilid niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa direksyon nito at agad nitong inilalayan sa paglalakad. "Ano pong ginagawa niyo, ma'am?" tanong niya. Nang makuha ang suporta ni Annabel, ay marahan na rin silang nagtungo pabalik sa taas. "Hindi pa po pala kayo natutulog? Bakit niyo nga po pala ako tinawag? May problema po ba? May kailangan po ba kayo?" "Wala. Magpapasama lang sana ako sa iyo sa guest room." Saad nito, bago kunot noong lumingon sa kanya. "Nakasalubong ko si Amelita kanina at nabanggit niya sa akin na naroon ka raw sa veranda. Anong ginagawa mo ron, iha?" "Ah," natatawa niyang sambit bago siya nakangiting umiling sa matanda. "Wala naman po. Kausap ko lang po si nanay. May ibinalita lang po siya sa akin kaya tinawagan ko kanina." "Ganun ba?" saad niya bago sila pumasok sa guest room. "Magpapatulong sana ako sa iyong hanapin lahat ng documents na naroroon sa gilid. Nasabi kasi sa akin na Amelita na dito niya lang daw inilagay lahat ng mga papeles na pinatago ko sa kanya nung nakaraan. Magpapatulong sana ako sa iyong hanapin yon." Hindi may pagkakaila ni Annabel na bahagya na rin siyang nakaramdam ng antok. Ngunit dahil na rin sa pakiusap ng matanda, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod dito. "Ito po ba?" tanong ng dalaga bago niya inaabot sa matanda ang mga papeles. "Nakita ko po ito roon sa gilid. Ito lang po ang may kakaibang itsura sa mga..." "Ito nga yun," sagot ni Doña Alejandra sa kanya pagkatapos nitong haplusin ang papel na ikinakunot naman ng noo niya. "Sige na, ito nga yun. Matulog ka na, iha. Mukhang inaantok ka na rin." Sa halip na questionin ng matanda, wala nang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang nakangiti na lamang na magpaalam sa matanda. Dalawang gumugulo sa isip niya ngayon mula sa nakita kanina. Paano nalaman ni Doña Alejandra na iyon nga ang papeles na hinahanap niya? Nang dahil lang sa isang simpleng paghaplos sa mga papel na inabot niya, nalaman niya kaagad iyon na ang hinahanap niya? At paano nalaman ng amo niya na inaantok na siya? Kung bakas nangangantok at pagod sa mukha niya, paano niya yun nakita? Ang sabi ni Amelita ay may 2 taon na raw itong hindi nakakakita. Totoo nga ba talagang hindi ito nakakakita? O baka naman sinusubok lang siya nito tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon? "Bulag na si Doña Alejandra," natatawang saad ni Amelita nang ito naman ang tinanong niya. Kanina lang ay tinanong niya ang mga kasambahay na nakilala niya roon. Lahat halos ng mga ito ay isa lang sinasagot at ito ay ang bulag na nga si Doña Alejandra. Halos pare-parehas lang ang sinasagot ng mga ito sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip. Paano nga kung talagang magkasabot lang silang lahat? "Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, no?" Natatawa niya pang saad, dahilan upang bahagya pang mapanguso si Annabel sa gilid niya. "Pwede kong ipakita sa iyo ang medical..." "Hindi na, Amelita," saad niya bago sila napadaan sa kwarto ni Doña Alejandra. Napansin ni Amelita ang titig ni Annabel sa pintuan ng kwarto ng matanda. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lang habang nakatitig roon. "Alam mo ba na ni isa sa amin wala pa nakakapasok sa kwarto ni Doña Alejandra?" Saad nito, dahilan upang lumingon si Annabel sa kanya. Ang sabi ng mga dating katulong na nakapasok na raw dyan, puno raw ng alahas ang kwarto niyang yan. Ni minsan wala pang nakapasok sa amin sa loob niyan, kaya wala pang nakapagpatunay. Pero may ilang mga nakasilip na sa loob niyan. At tulad nga ng sinabi ko, marami raw alahas dyan. Lumingon si Annabel sa pintuan at muling ngumuso na ikinaangat ng labi ni Amelita. "Ni minsan ba, hindi man lang ba pumasok sa isip mo na pumasok dyan?" Tanong niya, dahilan upang kunot noong lumingon sa kanya si Annabel. "I mean, sisilip lang. Walang ibang gagawin kung hindi ang sumilip." Kapag sinabing bawal na pumasok sa loob niyan, bawal na pumasok. At isa pa, never akong tinuruan ng mga magulang ko na makialam sa gamit ng ibang tao. Aniya na ikinanguso ng kasama. Wala akong interes sa pagmamay-ari ng iba. At isa pa,
Wala sa dugo namin ang magnanakaw. Aba, wala naman akong sinabing ganun. Nguso ni Amelita na ipinagkibit-balikat niya na lang. Tulad ng nakagawian, nabanggit ni Amelita kay Doña Alejandra kung ano na pag-usapan nilang dalawa ni Annabel. Hindi tuloy maitatanggi ni Doña Alejandra na napapahanga na siya ng dalaga. May pumasok na ideya sa isip niya kaya naman kinabukasan ay hindi na siya nagdalawang isip pa na isakatuparan nito. Annabel! Muling tawag ng Donya. Walang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang iwanan ng paglalabas sa mga kasuotang ipinalabas sa kanya ni Doña Alejandra bago siya nagdesisyong magtungo sa direksyon kung nasa nito. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Doña Alejandra nang matanaw niya ang dalagang naglalakad patungo sa gawin niya. May problema po ba, Doña Alejandra? Kunot noon niyang tanong na marahang tinanguan ng matandang nasa harapan niya. May iuutos po ba kayo sa akin kaya niyo po ba ako pinatawag? May ipapakita lang sana ako sa iyo, iha. Aniya. Inaya niya ang dalaga patungo sa kwarto niya at doon na nanlaki ang mga mata ni Annabel nang makita niya ang mga alahas na nagkalat sa sahig ng kwarto ni Doña Alejandra. Halika rito. Ma'am, nakakalat po lahat ng alahas ninyo sa sahig. Gusto niyo po bang ayusin ko at sinupin ko sila? Tanong niya sa matanda na nakangiti naman itong inilingan. Baka po kasi mawalan kayo. Hindi naman importante lahat ng yan, iha. Aniya, bago niya tinawag ang dalaga na sinunod naman ito. Ipinakita niya rito ang kwentas na nadampot niya sa safety box. Agad na nangunot ang noon ni Annabel dahil hindi niya maipagkakaila. Nakahawig ng kwentas na hawak ni Doña Alejandra ang kwentas na ibinigay sa kanya ng tatay niya noon bago ito namatay. Importante sa akin ang kwentas na to dahil ito ang kapares ng kwentas na pagmamay-ari ng apo kong nawala. Kapares? Kunot noon niyang tanong sa ginang na nakangiti naman itong tinanguan. Pansin ni Annabel ang paghigpit ng pagkakahawak ni Doña Alejandra sa kwentas, kaya naman hindi niya naiwasang mapaisip. Hindi siya pwedeng magkamali dahil sa uladong niyang itsura ng kwentas na dala niya ngayon. Ayaw niya namang ilabas iyon ngayon, lalo na't nabanggit na rin sa kanya ni Doña Alejandra ang tungkol sa kwentas na kapares ng nasa apo niya. Natatakot siyang baka isipin ng matanda na napulot lang iyon ng tatay ni Annabel at inangkin na ng pamilya niya. Ni minsan ay hindi inisip ni Annabel na questionin ng tatay niya tungkol sa kwentas na yon. Kaya naman maging siya ay naguguluhan hanggang ngayon. Kahit na ilang beses silang nangailangan ng pera, ni minsan na hindi pumasok sa isip nila na ibenta ang kwentas na yon. Kahit na natitiyak nilang malaki ang halaga ng kwentas na yon kung sakali mang ibebenta ito. Alam kasi nila na darating ang araw na mabibigyan din lahat ng kasagutan sa mga tanong na umiikot sa isip niya ngayon. At mukhang ito na nga ang tamang panahon para tungkol sa bagay na yon. Hindi kalaunan ay nabanggit na rin ni Doña Alejandra ang tungkol sa apo niya at hindi na rin siya nagtaka pa nang ikwento nito sa kanya ang tungkol sa pagkawala nito ng dahil sa isang trahedya. Kasama raw ito sa mga namatay sa napabalitang cruise ship noon na lumubog sa karagatan. Sa kasamaang palad, ay bangkay nang naiuwi ang anak niya at ang asawa nito, habang ang sanggol naman nitong anak na apo ay hindi na muling nakita pa. Walang nakitang bangkay ng bata sa pinangyarihan ng aksidente, kaya naman hanggang ngayon ay masakit pa rin kay Doña Alejandra ang lahat ng nangyari sa pamilya niya. Gustong gusto ko nang makita ang apo ko. Ani ang sa garalgal na boses. Wala namang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang aruin ito dahil alam niya ang pakiramdam ng isang taong nawalan, dahil ganun din ang naramdaman niya nang mawala ang tatay niya. Kinabukasan ay agad na umangat ang kilay niya nang matanggap niyang balita mula kay Amelita na nawawala raw ang isa sa pinakaiingatang alahas ni Doña Alejandra. At ito ay ang kwentas na ipinakita niya sa dalaga kahapon. Hindi niya napigilang makaramdam ng guilty dahil siya palang ang kauna-unahang tao na nakakita sa kwentas na yon bago pa man ito nawala. Ang kalahating araw na paghahanap sa kwentas na yon ay natapos nang makita niya sa harap mismo ng kwarto niya na nakalapag ang kwentas na yon. Hindi na siya nagdalawang isipan na pulutin at ibulsa ito
bago siya tumakbo patungo sa kwarto ni Doña Alejandra upang ibalik ang bagay na nakuha niya. Nakita niyang matanda na ngayon ay tahimik lang na nagmamasid sa photo album na hawak niya. Agad na nangunot ang noon ni Annabel bago siya nagdesisyong lumakad patungo sa matanda. At hindi na nagdalawang isip pa na iabot dito ang kwintas na hawak niya. Hindi siya kumibo, ngunit naramdaman ni Doña Alejandra ang kilos niya sa gilid nito. Agad itong nag-angat ng mata sa kanya na hindi niya ikinagulat pa. "Nakakakita na po kayo?" "Nakakakita." Pagtatama ni Doña Alejandra, bago niya tinanggal ang salamin niya at inaya ang dalaga na maupo sa gilid nito. "Hindi ko inaasahan na makakapasa ka sa lahat ng pagsubok na ibinigay ko sa iyo, Iha." "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Nagpanggap akong bulag para masubok ka sa trabaho mo. At hindi nga ako nagkamali sa inakala ko sa iyo nung una pa lang." Aniya. Marahan niyang kinuha mula sa kamay ng dalaga ang kwintas na iaabot niya sana rito bago niya ito pinagmasdan. "Napabilib mo ko, Annabel." Aniya bago ngumiti sa dalaga. Bilang kabayaran sa ugaling ipinamalas ni Annabel, nagdesisyon si Doña Alejandra na sagutin ang pagpapaaral sa kolehiyo ng dalaga. Labis-labis naman ang tuwa na naramdaman ni Annabel, kaya naman hindi niya naiwasang mapayakap sa matanda na ikinatawa naman ito. Sa mga lumipas na araw ay tila ba mas lalo lamang ginanahan si Annabel sa pagtatrabaho para kay Doña Alejandra. Doon lang nalaman ni Annabel na maging si Amelita ay scholar din pala ng ginang at kasalukuyang kumukuha ng accounting na kurso. Hindi naman maipagkakaila ni Annabel na malaking pasasalamat niya sa matanda. Dahil kung hindi dahil dito, hindi na siya makakapag-aral sa kolehiyo. Bilang kabayaran na rin sa pagiging mabuti nito, mas lalo lamang pinatunayan ni Annabel kay Doña Alejandra na hindi ito magkakamali sa pagpapaaral sa kanya. Kahit na naging mahirap para sa kanya ang kursong kinuha niya, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang matapos lang ito. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga siyang graduate sa kolehiyo na mas lalong ikinatuwa ni Doña Alejandra. Isang araw habang abala si Annabel sa pagtulong sa pagluluto ng almusal para sa agahan, hindi niya na nakalimutang hubarin ang kwintas na suot niya. Kuryoso naman ang bumakas sa mukha ni Amelita nang makita niya ang kwintas na yon. Ang daya naman ni Doña Alejandra. Pagpaparinig niyang biro, dahilan upang agad niyang nakuha ang atensyon ng dalaga na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang umuwi. Ang daya talaga. Ano na namang problema mo? Natatawang sabat naman ni Luisita na ngayon ay abala sa pagpupuna sa dining table na gagamitin mamaya ni Doña Alejandra. Kung alam ko lang na may regalo pala kapag graduate sa kolehiyo ng may medalya, di sana pala ay nagsipag na ako. Patutsada niya bago pa siya humalakhak. Agad na nangunot ang noon ni Annabel nang dahil sa narinig. Sa kanilang dalawa na pinaaral ni Doña Alejandra, siya lang ang nakatanggap ng medalya sa kolehiyo, kaya naman natitiyak niyang siyang pinariringgan ni Amelita. Anong problema mo sa akin, Amelita? Angil niya. Sa halip na magsalita ay walang ibang nagawa si Amelita kung hindi ang umiling bago nagdesisyong maghanda na lang ng para sa agahan. Hindi kalaunan ay lumabas na nga si Doña Alejandra at nagtungo na nga roon sa hapagkainan upang mag-almusal. Si Annabel ang naghain ng almusal sa kanya, kaya naman hindi niya naiwasang lumingon dito. Agad na natigilan ng matanda nang makita niyang kwintas na suot ni Annabel. Iyang kwintas mo? Aniya sa mababang tono. Agad na natigilan si Annabel sa paninilbihan sa kanya nang maramdaman niya ang titig ni Doña Alejandra sa kanya. Doon niya lang napagtanto na suot niya pa rin hanggang ngayon ang kwintas na nakalimutan niyang hubarin kanina. Akin po to, Doña Alejandra. Aniya bago siya umatras, lalo na nang dumiin ang tingin ng matanda sa kwintas na suot niya. Pagmamay-ari ko po ito. Bigay po to sa akin ng tatay ko bago siya nawala. Bata pa lang po ako na sa akin na to. Pwede ba kitang makausap ng pribado? Aniya na ikinatango ng dalaga sa kanya. Isang tingin pa ang iginawad niya kay Annabel bago ito tumayo sa upuan at umalis sa lugar na yon. Anong nangyari?
Tanong ni Amelita. Ngunit sa halip na sagutin siya, wala nang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang sumunod sa matanda. Nag-aalala siyang nagtungo sa kwarto ni Doña Alejandra nang makita niya iyon doon. Inutusan niya nitong hubarin ang kwintas sa suot niya na kahit nag-aalangan ay ginawa niya na lang bilang respeto sa matanda. Hindi na siya nagtaka pa nang makita niyang pumatak ang luha sa gilid ng mga mata ni Doña Alejandra. Ma'am? Mabilis na lumingon sa kanyang matanda bago ito nagdesisyong yakapin si Annabel na ikinagulat niya. Alam kong nagugulat ka sa mga ikinikilos ko ngayon, Iha. Pero hindi mo ako masisisi nang nangungulila ako sa apo ko ng matagal na panahon at ang makitang kwintas na ito ngayon, hindi ko alam. Aniya sa paputol-putol na wika bago niya hinarap ang dalaga at marahan itong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Maaari ko bang makilala ang mga taong nagpalaki sa'yo? Ibig niyo po bang sabihin na yung mga magulang ko? Peke niyang ngiti sa matanda na naluluhan nitong tinanguan. Kinabukasan ay hindi na nagsayang ng panahon si Doña Alejandra. Kasama niya si Annabel nang sandaling bumisita siya sa nanay nito at sa mga kapatid niya sa probinsya. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Doña Alejandra na mapagtanto niya na isa sa mga kapatid ni Annabel ang hindi niya kamukha. Maging ang nanay nito ay hindi niya ganoong kamukha, kaya namang natitiyak niyang tama ang mga naglalaro sa isipan niya. Anak! Tawag ng nanay niya bago kumaripas ng takbo patungo sa direksyon niya at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap na ikinatawa pa ni Annabel. Nang lumingon sa matandang kasama ni Annabel ay doon na unti-unting nawala ang ngiting nakaukit sa labi niya. Sino siya, anak? Doña Alejandra de Silva. Pakilala ni Doña Alejandra kasabay ng paglahad ng kamay sa nanay ni Annabel na tinanggap naman ito. Gusto sana kitang makausap tungkol sa anak mo. May ginawa po bang mali ang anak ko? Walang ibang nagawa si Doña Alejandra kung hindi ang nakangiting umiling. Bilang respeto, inanyayahan na ni Annabel ang dalawa papasok sa loob. Nakangiting pinagmasdan ng matanda ang kabuuan ng bahay nila bago ito nagdesisyong umupo sa upuang iminwestra ni Annabel sa kanya. May gusto po ba kayong pag-usapan? Pekingiti ng nanay ni Annabel bago siya lumingon sa anak. May kinalaman po ba ito sa trabaho ni Annabel o may hihingin po kayong kapalit tungkol sa... This is about her, Iha. Sagot niya na ikinatikom ng bibig nito. Inilabas si Doña Alejandra ang kwintas na galing kay Annabel at ang kwintas na pagmamay-ari niya. Gusto kong malaman kung saan niyo nakuha ang kwintas na to. Nag-aalangan lumingon ang nanay niya kay Annabel bago siya malungkot na lumingon sa matanda. Galing po kay Annabel ang kwintas na yan. Nasa bulsa niya na yon bago pa namin siya nakita sa dalampasigan noon. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Nakangiting sambit ni Annabel. Isang singhap ang pinakawala ng nanay niya bago malungkot na ngumiti sa dalaga na ikinalaho naman ang ngiti nito. Hindi ka namin totoong anak ng tatay mo, anak. Aniya, dahilan upang magdiwang ang puso ni Doña Alejandra sa nalaman, habang lungkot naman ang namayani sa puso ni Annabel. Pasensya ka na, Ana. May plano naman talaga kaming sabihin sa iyong tungkol sa bagay na yon. Sa katunayan nga'y nakukonsensya ako sa tuwing itinatago ko sa iyong bagay na yon. Maniwala ka man o sa hindi. Minahal ka namin ng tatay mo bilang tunay mong mga magulang. Nang sandaling iyon ay doon na nga nagdesisyon si Doña Alejandra na magpa-DNA test gamit ang sample niya at ang sample ng dalaga upang makumpirma na rin ang hinala nila. Nang dumating ang resulta ng test, doon lang nila napatunayang siya ang nawawalang apo ni Doña Alejandra. Gulat ang bumakas sa mukha ni Annabel nang dahil sa nangyari, habang si Doña Alejandra naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang yakapin ng dalaga. Babawi ako sa iyo, apo. Saad ni Doña Alejandra bago siya lumingon sa dalaga na malungkot naman itong initian.
Hayaan mong makabawi sa'yo ang lola, okay? Sa halip na magsalita, ay walang ibang nagawa si Annabel kung hindi ang tumango rito. Hindi kalaunan ay naibalita na rin sa lahat ng mga kasambahay na naroroon na magmula sa araw na yon ay senyorita na rin ang itatawag nila kay Annabel. Lahat ay nagulat ng dahil sa nalaman at nadiskubre nila, pero natuwa din naman sila dahil sa kanilang nalaman. Sa wakas ay hindi na rin nila makikitang nalulungkot ang amo nila ng dahil sa pagkawala nito. Dahil sa wakas ay tuluyan niya nang nahanap ang apo niyang mailang taon na ring nawawala. Sa kabilang banda ay tila ba medyo mailap si Annabel pero hindi rin nagtagal ang pagiging mailap niya sa matanda dahil pinatunayan lang nito sa kanya kung gaano niya nga itong kamahal at kung gaano siyang nangungulila rito. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga niyang natanggap si Doña Alejandra. Minsan ay binibisita niya pa rin ang nanay niya sa probinsya, pero mas madalas pa rin ang makasama niya si Doña Alejandra sa mansyon upang bawiin na rin ang mga panahong nasayang ng dahil sa trahedyang nangyari noon na ikinasawi ng mga magulang niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! May gusto po ba kayong pag-usapan? May kinalaman po ba ito sa